Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. O eto na. Nako, itong si ano ba, Percy? Si Dania ba itong pangalan niya? Oy, Anak Bayan Party List yata siya, no? Hindi ko siya kilala, oy. Akbayan Party List Representative Percy Sindania has filed before the Supreme Court on Friday, July 25, motion to intervene. A motion asking the High Court to dismiss Vice President Sara Duterte's petition, which challenges the constitutionality of the impeachment complaint lodged against her. Tapos, meron itong sinabi si Percy. Sabi ni Percy Sindania na gusto niyang panagutin ang hukom sa Korte Suprema. Uy, lahat ng mga judges, gusto mong panagutin. Paano? Sasampahan mo ng kaso? Kasi hindi mo nakuha ang gusto mo na matuloy ang impeachment ni VP Sara? Diba? Kalarki naman kayo. Oy, sabi ni Percy, gustong panagutin ang mga justice ng Korte Suprema. Ito na. Sabi ni Percy, mga kabibig, ayon kay Sindania, ay dapat maging independent ang Supreme Court at hindi magamit ng mga Duterte sa kanilang interest. Hala, grabe naman to. Kasi nagsabi ang Korte Suprema na unconstitutional, sabihin nyo na agad na ginamit ng mga Duterte. Sabi pa ni Percy, our justices choose to serve the interest of the Dutertes and shield the VP from accountability. Filipinos deserve an independent Supreme Court and should hold the court accountable if it falls short of that. May kalalagyan ang pagtataksil sa taong bayan. Kasali na rin yan pag posibleng impeachment. Uy, grabe naman kayo ka-judgmental. Uy, grabe ang tatalino. Sobra. Believe ako sa inyong talino. Uy, kasi yung 13 judges na unanimously nagsabi na unconstitutional ay impeachment ni Bibi Sara dahil sa one year rule ban. Agad ito ang sabihin nyo, pananagutin nyo ang mga huwes. Grabe. Saan kayo nakakuha ng ganung klaseng tawag dito, kabalbalan, 'di ba? Grabe. Kung pati sa pinakamataas na hukuman ang may mga galamay ang mga Duterte, saan tatakbo ang mga mamamayan? The court of the last resort has become the last refuge for the powerful of the plunderers and outlaws. Mas lalong binigyan diin sa ipinakita ng Supreme Court na dapat bumalik ang bansa sa ICC. Yun na pala halata na. So it means wala nang justice system sa Pilipinas kasi gusto niyo bumalik sa ICC. Naku po, sinabi niyo na may mga galamay ang mga Duterte dyan. Uy, grabe naman kayo tawag dito ba? Grabe sila manghusga, kasi hindi sila napagbigyan sa gusto nilang mangyari. Ganon sila. Sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, madaming magaling pa sa Supreme Court. Mas magaling pa sa Supreme Court magsalita, mas madami pang magaling sa mga judges. Ang requirement para maging justice dapat graduate ng law, pumasa ka sa bar exam, matagal naging abogado, at humawak ng iba't ibang posisyon sa gobyerno o private practice kung saan nakitaan ng galing. Dadaan pa rin sa JBC na matinding job interview para naisama sa shortlist. Pero magiging member o representative ng Kongreso kasama ni Percy, katulad ni Percy, read and write lang, di ba? So ikumparar mo, you question the 13 judges, pananagutin ni Percy and 13 judges na ito, tingnan mo ang kanilang, kanilang, tawag dito, yung pagkatao nila, yung mga requirements magiging justice ka. Kumpara sa isang representative, sumali ka lang sa rally, mag-leader ka lang sa rally, tapos kumuha ka lang ng atensyon ng mga tao, magpa-epal ka lang, marunong ka lang mag-read and write. Diba, mga kabibig? As in, na-shock ako na ganito yung klase na pangliliit nila sa mga hukom. Kasi hindi sila napagbigyan. Kasi ang gusto nila na maituloy ang impeachment. Kasi feeling nila na parang, tawag dito, parang ang mga justices ay nahawakan ng mga Duterte. Sabi ni Rowena Guanzon, totoo naman, 12 out of 15
justices, including the CJ, ay appointee ng Duterte. Pero unanimous ang desisyon. Even Senior Associate Justice Marivic Leonen, na very independent and appointee ni Pinoy, ay bumuto. In fact, siya ay ponente. Pati ang first ever justice na appointee ni BBM na si Associate Justice Raul from Ilocos ay bumuto pabor sa desisyon. So, paano naging hawak ni Duterte ang 13 judges? Dapat sana nahati or dapat sana 10/13, mga ganun ba? Pero hindi eh. Unanimously. Kaya ka naman, Percy. Oy, sa mga sabi mo ba? Kawawa, no? O, ito. Si Leila de Lima, kabibig, parang natakot yata sa kanyang statement tungkol dito sa unconstitutional na resulta ng Korte Suprema. Humingi na apology. Takot yata madisbar. Kinontra mo ang 13 judges, tapos lawyer ka. Diba? So it means hindi mo na ba? It means, nakakatawa. Sabi ng iba, o yan na, nagmamagaling kasi. Lawyer pa naman si De Lima. Hindi niya binasa ang laman ng mga, kung bakit ang come out ang Korte Suprema na unconstitutional. Ngayon, si De Lima humingi ng apology. Oy, talagang hindi niya mawari. Sabi ni De Lima, I'm sorry. De Lima walks back on SC tirade saying ruling on VP Duterte case wasn't one-sided. O, tingnan mo. Sinuka. Yung mga sinasabi niya, grabe, kung Korte Suprema, ganyan. Oh, hingi ang sorry. Sabi dito, mamamayang Liberal Party List Leila de Lima issued an apology on Saturday afternoon, July 26, to the Supreme Court after she described its dismissal of VP Sara Duterte impeachment case was one-sided. Oh, kasi sabi ni Lima, one-sided yan. Oh, ganon din ang utak ni De Lima. De Lima, a former senator, admitted to releasing her sketchy statement on AC before she could read its decision on the Vice President petition to dismiss for violation of one-year bar rule on impeachment complaints. Yan na, hindi kasi nagbasa. Basta lang makakomment ba? Basta lang makakuha ng simpatya ng tao para maging relevant, para sabihin, ay yan talaga ang anti-Duterte, mahalin natin si De Lima, para ma-praise lang ba, makakuha ng atensyon sa mga supporters niya, talagang anti-Duterte siya. Hindi binasa. Oh, hindi binasa ang statement at desisyon ng Korte Suprema, nag-react agad na one-sided ang Korte Suprema. Oh, yan, humingi na sorry. Sabi ni De Lima, I regret and most humbly apologize to the Supreme Court for characterizing the impeachment decision as ex parte. That portion of my statement saying the House was not given an opportunity to comment on the impeachment petition was grossly ill-advised as it was based on patently wrong information. Yun na, napahiya. Maniwala ka kasi sa chismis De Lima, tingnan mo. Oh. Ang House of Representatives binigyan talaga ng panahon ng Korte Suprema na sumagot. Tapos ikaw, hindi mo alam to. Akala ko updated ka. Nagtatrabaho ka pa naman sa kongreso. Diba? Tapos, nakarinig ka lang ng maling impormasyon. Ngayon mo lang na-verify na mali pala. Oh. The House of Representatives is the main respondent in the impeachment case. Definitely, it is not my intention to falsely accuse the Supreme Court of not considering the side of the respondent House Representatives. It is plainly evident that the decision, which I was able to read only after the release of my statement yesterday, that the House comments in the two impeachment petitions were indeed considered by the court. O, tingnan mo. Sana yung mga feeling magaling. O, basahin nyo ang apology letter ni De Lima. Mapahiya talaga kayo. At malaman mo na ay binigyan talaga ng lahat ng chances ng Korte Suprema ang House of Representatives para sumagot. There is no excuse for this mistake and I bear full responsibility for the same. In her remarks Friday shortly after the SC decision was made public, De Lima slammed the ruling as not only unprecedented, it is
procedurally questionable. Oh, yan ang komento ni Diliman kahapon. Diba yan? Nako, unprecedented yan. Procedurally questionable. Ganito, ganyan siya. Paano naglabas ng penal decision kung wala pang formal na tugon ang respondent? Even traffic violators are given more due process than what was accorded her. The decision is basically an ex parte decision, a very prohibited action among the judges when the rules requires the party to be given an opportunity to be heard first. O yun na dilema. Pa-comment-comment ka, hindi mo alam. Ngayon nabasa mo na kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema, napahiya ka. Lawyer ka, panansana. O naniwala ka sa mga ito was grossly ill-advised at it was based on patently wrong information. Chismosa ka pala dilema, nakinig ka sa mga chismis ba na mali-mali. O after nabasa mo ang laman ng statement, kung ano talaga ang rason kung bakit unconstitutional, napahiya ka. Ngayon mag-apologize ka dahil. So yung mga sinasabi mo kahapon, wala na lang yun kasi nalaman mong mali ka, apologize ka na lang. Yun kasi ang sa inyo, mga feeling kayo ba? So bang feeling nyo? Feeling kayo na lang ang hari, feeling kayo na ang tama. Ngayon, napahiya si Leila de Lima. So, hingi ng sorry. Itong si Percy kaya, kailangan itong hingi ng sorry na Korte Suprema. Ang tanong, nagbasa kaya ito? Binasa kaya niya ang decision ng Korte Suprema? Or baka lang, hindi binasa, basa lang, he needs to stand on his decision na ang Korte Suprema ay may mga galamay Duterte. Ano pang sinasabi niya? May pa mga galamay mga Duterte, natatakbo ang ating mamayan, na dapat panagutin ang mga justices. Yun ang ang mga justices daw, mas pinili serbisyuhan ang mga Duterte at talagang shield the VP from accountability. Di ba? Kailangan daw ng independent Supreme Court ang Pilipinas o kailangan natin bumalik sa ICC. Yun ha. Yun ang sabi ni Percy, magbasa ka. Kasi I'm sure hindi ka lawyer, humingi ka ng opinion ng isang lawyer. Baka, kung ipatawag ka ng Korte Suprema, baka paano mo sagutin? Kasi itong mga sinasabi mo, nasa social media, may mga pa-video-video ka pa. Diba? So parang nakakahiya lang na isang representative, ito yung reaction mo. Ito yung mga sinasabi mo. Parang nakakahiya na dapat ikaw yung mag-educate sa mga tao kasi representative ka ng tao, anak bayan representative ka. Dapat ikaw sana nag-i-educate sa mga tao kung ano talaga ang napapaloob, kung bakit naging unconstitutional. Hindi yung parang mas lalo mong sinisira ang utak ng tao. Mas lalo mong hinayaan na sana ito yung interpretasyon, binago mo kasi gusto mo talagang sabihin natin na gusto mo talagang panindigan yung mga sinasabi mo na may mga galamay naman sa mga Duterte nakapasok sa eto kasi si Percy. Iba si Percy. Believe na ako kay Percy. Ikaw na Percy. Ikaw na ang judgmental. Kawawa ang mga justices, no? Inabihan niya na, ito. Minabuti nating mag-file ng motion for intervention dahil malapit nang magsimula ang session ng 20th Congress. Naniniwala tayong sa Senado ang tamang venue para litisin ang impeachment complaint laban kay VP Sara, hindi sa Supreme Court. Kung dininig ng mataas na korte ang petisyon ng VP, dapat mas dinggin nila ang sambayanan. The Vice President's petition is legally unsound. Ang reklamo nila, na-violate raw ang 1-year ban on initiating impeachment complaints. 4 ang impeachment complaints na na-file, pero isa lang doon ang initiated. Inuulit ko, isa lang doon ang initiated. At yon ang verified complaint na ipinasa ng more than 1/3 ng House members. The first 3 impeachment complaints were not referred to the Committee on Justice. Thus, they do not qualify as initiated complaints. Only the 4th complaint qualifies as such. Ang hirap, no? Pag yung pinaniniwalaan mo ang tama. Ito pa ang sinasabi ni Percy. Naku, Percy, oy, parang kung member ako ng akbay mo, parang mahiya ako, oy. Diba? Ito si Percy, Percy, go. Banatan mo. Nangyaring pagbaliwala sa separation of powers, nangyaring pagbaliwala sa sariling desisyon ng Supreme Court.
At narito tayo para sabihin na ipagpapatuloy natin ang panawagan at paggigiit na panugutin dapat si VP Sara Duterte sa kanyang pang-abuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Alam mo, Percy, ang sinabi ng Korte Suprema, hindi naman sinabi ng Korte Suprema na walang kasalanan si VP Sara. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema na i-dismiss na yan. Hindi dinismiss. Unconstitutional dahil sa 1-year bar rule. Hindi ibig sabihin na dismiss na yung mga sinasabi yung accountability kay VP Sara, yung corruption ni VP Sara. Hindi yun. Magbasa ka nga. At tayo nananawagan sa Senado at Kongreso na igiit ang kanyang karapatan at kapangyarihan na dapat ituloy ang impeachment trial. Kung gusto niyo talaga matuloy ang impeachment trial, February 6, 2026, careful na kayo kung ilang isusumitin nyo. Magsumiti ulit kayo ng impeachment kay VP Sara. Kung gusto nyo, matuloy yung sinasabi yung accountability and transparency. Kasabay dito, gusto natin ipaalala sa taong bayan na ang konstitusyon kahapon ay binali ng Korte Suprema na kanilang baguhin ang interpretasyon, na kanilang baguhin ang mismong House Rules, na kanilang baguhin ang mismong procedure ng impeachment para Ano sinasabi mo dong? Baguhin. Nabasa mo ba? muran ang isang nagnakaw at isang nang-abuso sa kapangyarihan. Gusto rin natin Grabe naman, nagnakaw. Bakit? Nako, grabe ito. Nagnakaw si VP Sara. May ebidensya ka ba? Nako, itong taong to, agad-agad maghusga magnakaw. Kumusta pala yung budget nyo? May transparency and accountability ba? Akbayan party list. Diba? Kayo, mahilig kayo magsabing accountability and transparency. O kumusta ang mga budget nyo dyan? May accountability and transparency ba? Before mo na tumula, dumakdak, kayo magsample ng accountability and transparency. Sa mga taong bayan na dapat tayo mag-iit at Huwag nyo kasing gamit ang taong bayan kasi hindi lahat ng taong bayan agree sa mga sinasabi nyo. Ang mga justices ng Supreme Court sa lahat ng legal na pamamaraan, kasama dyan ang impeachment. Dahil sino na lang ang lalapitan natin kung hanggang sa Korte Suprema, nandun ang galamay ng Duterte. Nandun ang galamay ng mga Duterte ha, galing sa bibig mo yan. So dapat you need to prove that. Kasi pag mapik ko na itong mga justice natin, sabihin galamay sa mga Duterte, baka na, balikan ka nila. Napakalaki ng implication ito sa taong bayan sapagkat nakita natin na pwede palang tumakbo ang mga tiwaling opisyal sa gobyerno sa Korte Suprema at doon magtago sa mga procedural at technical issues. Nakita ng taong bayan na pag pala nang kailangan tayo ng Kung gusto gawin ng taong bayan, ikaw lang. sandigan sa katarungan, hindi na pala yun ang Korte Suprema. Kasi hindi siya din nag-push through yung sa Senate, sir, na ano yung gagawin? We will continue yung pag-hold accountable kay Sara Duterte sa iba't iba mga legal processes. Kasama dyan, yung patuloy na pag-file ng mga criminal complaints at iba pa mga civil cases dahil sa kanyang corrupt practices na ginawa nung siya ay nasa DepEd hanggang siya ay nasa Vice President's office. Mga kababayan, magpantay po tayo. Nangyayari po muli ang tokha. Nangyayari po muli ang impunity. Kung dati ang impunity ay sa pagpatay na walang habas, kayo po ang impunity. Ang ingay. So, yun lang. Kabibigyan natin this libag-libag for today. Grabe, no? So, comment down below. Tama lang ba itong mga sinasabi ni Percy na ang may Duterte galamay at may nag-shield kay VP Sara sa Supreme Court sa mga justices, di ba? Ito si Leila Dili natakot ma-disbar, kaya humingi ng apology, mali-mali pala yung nasagap niyang chismis. Kaya wag sumagap ng chismis kung public official ka. Dapat talaga alamin mo ang katotohanan. Di ba? Tapos grabe naman doon si Percy, sabihin niya, dapat managot. Paano kakasuhan niyo ang Korte Suprema? I-impeach niyo ang mga justices. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.